Si Yahweh ay naghahari, mga tao'y nanginginig. Sa trono niya'y nakaupo, na kerubin ang kalapit. Samantalang nasa trono, nanginginig ang daigdig. Dakila ang Panginoon, sa Siyon siya ay dakila. Si Yahweh ang naghahari sa lahat ng mga bansa. Bawat isa'y magpupuri sa dakila niyang ngalan, banal niya't pupurihin ang pangalan niyang banal. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at Merry Christmas! Maligayang Pasko po mga kapatid! Sige po, isang masayang pagbati sa inyong mga katabi. Pwede niyo po ba silang batiin natin ng maligayang Pasko? At ito ang araw na ating pinakahihintay. Amen po ba? Amen. Sige po, ano pa ang ating hinihintay? Tayo pong lahat ay tumayo at magpuri sa ating Diyos na dakila, sa ating Diyos na mabuti, sa ating Diyos na buhay. Isa nga pong malakas sa palakpak sa ating Panginoon. At patuloy natin siyang purihin, patuloy natin siyang awitan sapagkat ito ang araw na ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sige po, tayong lahat ay pumalakpak at magalak na umawit sa ating Panginoon. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Sa pangako, this is the day. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Let us all celebrate. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Oh, celebrate the presence of the Lord.
po, patuloy nating purihin ang ating Diyos sa buhay. Tunay nga na isa sa pinakamahalagang isineselebrate natin kung bakit nandito tayong lahat. Una, ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po. Na ipinanganak ang ating Diyos, ipinanganak ang kaligtasan. Na ipinanganak ang ating Panginoon, ipinanganak ang kapayapaan, ang pagmamahal, at ang kapatawaran sa atin. Kaya naman sa pagkakataon na ito, patuloy nating ibalik sa Diyos ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Patuloy nating damhin ang presensya ng ating Panginoon. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord.
how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Hallelujah, Father God. Tunay nga, Panginoon, na kulang ang salitang salamat sapagkat tunay kang mabuti, tunay kang dakila sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa oras na ito, Panginoon, narito kaming lahat. Nagpapakumbabang dumudulog sa iyo, lumalapit sa iyo, Panginoon, at humihingi, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasala, ng aming mga pagkukulang, O Diyos. Narito ang aming mga buhay, Panginoon. Narito ang aming mga puso. Iniaalay namin ito sa iyo, O Diyos. Maging karapat-dapat kami, Panginoon. Salamat sa iyong bugtong na anak na ipinagkaloob, O Diyos, sapagkat sa pamamagitan niya, Panginoon, tunay na naranasan namin ang kaligtasan nagmumula sa iyo, ang pag-ibig na walang hanggan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya naman, Lord, naway hindi manatili ito sa aming mga sarili. Ang mahal kundi, Panginoon, ay maibahagi namin yung pinakamagandang regalo na ito sa aming kapwa, Panginoon. Hindi lang manatili sa loob ng iglesia na ito, Panginoon, kundi paglabas namin, Lord, makita sa amin yung tunay na pagkilos mo, Panginoon. Yung tunay na pag-ibig na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, samahan kami sa aming pagsamba, sa aming pagpupuri sa iyo, Panginoon, at maging instrumento, Lord, ang mga salita mo upang mas lalo kaming tumibay sa aming paglilingkod, sa aming paglalakbay sa buhay na ito, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Minsan pa, awitin natin, "Oh, come, let us adore Him." Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him.
Para po sa ating pagbasang sagutan, buksan po natin ang ating mga Biblia sa awit, chapter 98. Umawit ng bagong awit at kay Yahweh ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namanas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at si Yahweh ay purihin ng tugtuging maalindog. Tutugin din ang trumpeta na kasaliw ang tambuli. Panyawit sa hari. Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Umawit ng daigdigan at lahat ng nanororon. Pakan pati yaong kalaliman, umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Tayo po lahat, pagkat siya'y dumarating, maghahari sa daigdig. Taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Ating sinindihan ang unang kandila na nagpapaalala sa atin ng ipinakong kapayapaan ng Diyos sa mundo. Ating sindihan ang ikalawang kandila na nagpapala sa atin na iwaksi ang kadiliman ng sakit, kahirapan, kawalan, at katarungan at pagpahihirap na nakakakilabot sa amin. Amen. Ating sindihan ang ikatlong kandila na nagpapaalala sa atin na patuloy na matiga at pakikipag-ugnayan sa pamumuhay. Ating sinindihan ang ikaapat na kandila na nagpapaalala sa atin na ang daan ng pagsunod kay Jesus ay ang daan ng pagkamatuwid, pagtitiwala at katapatan. Nang panahong yaon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat na nasakupan ng Imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito ay ginawa ng si Serenio, ang gobernador ng Syria, kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, Galileo, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan ni lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. Samantalang naroon sila, namatay ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at iniga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupain ding yaon ay may mga pastol na nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, ako ay may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao, sapagkat isinilang ngayon sa bayan ng David ang iyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot, lampin at nakahiga sa sabsaban."
Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nang makaalis ang mga anghel, pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap. Tayo na sa Bethlehem. Tignan natin itong ibinalita sa atin ng Panginoon. Tayo lahat. At nagmamadali silang lumakad at nakita nila si Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya isinaysay nila, sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat na nakarinig na sinabi ng mga pastol. Natanim na sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at ang kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol at nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat na narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanilang anghel. Aming Diyos, aming inabangan ang iyong pagdating na may pananabik at may inaasahan ng may pagtitiyaga at pag-asa. Ngayon, katulad na ipinangako ng propeta noon nung panunguna, ikaw ay muling dumating sa amin. Kasama ng mga pastol, kami ay napuno ng pagkamangha at paghanga. Ready? Go. Panginoon, ikaw ay dumating bilang isang munting bata, subalit alam namin na ikaw ang Diyos at kasama ka namin. Naway ang liwanag na kandilang ito ay magpapaalaala sa amin na ikaw ay ilaw ng sanlibutan at kung ikaw ay aming susundin, kailanman ay hindi na kami lalakad sa karimlan sapagkat nasa amin na ang tunay na liwanag ng buhay. Amen. Naanyayahan ko po ang lahat ng mga bata po sa harapan upang may panalangin. Sige tayo yumukot manalangin. Amin dakilang Diyos, pinapupurihan at pinasasalamatan ka namin sa umagang ito. Ngayon ay diniriwang natin ngayon ang iyong kaarawan ng iyong anak na si Jesus. At naway, gabayan niya rin po ang mga batang ito. Bigyan niya sila ng kalakasan na, at kasiglahan na lagi nilang hinahangad. Bigyan niya rin ng kalakasan ng mga magulang na gumagaway sa kanila. At bigyan niya sila ng karunungan ng mga batang ito sa kanilang mga eskwelahan o sa mga kung ano man mga kanilang mga ginagawa. At ito lamang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magpatuloy po tayo sa pananalangin. Dakilang Diyos, muli maraming salamat sa umagang ito na kami po ay tinipon mo sa santuaryong ito upang salubungin ang pagdatal ng aming mesyas. Upang sa araw na ito, Panginoon, kami ay magdiwang sapagkat isang tagapagligtas ang dumating sa mundong ito, ang aming Panginoong Jesus. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat nang dahil dito, ang buhay namin ay nagkaroon ng panibagong buhay, panibagong direksyon at liwanag na nagmumula sa iyo. At dahil dito, Panginoon, nagnanais kami na maibalik sa iyo ang pinakamabuting regalo na sa iyo ay nararapat. Kaya't sa pagsambang ito, aming dakilang Diyos, patuloy kang mahayag sa aming mga buhay.
patuloy kang kumilos at bumagos sa aming mga kalagayan at kami ay makapaghandog ng aming mga buhay at paglilingkod tanging para sa iyo, o aming dakilang Diyos. Panginoon, pagpalain mo ang kabuuan ng Orion United Methodist Church. Pagpalain mo po ang kanyang mga ministeryo, ang aming nurturing, ang outreach and witness ministries. Dalangin namin ang lahat ng mga komite, ang lahat ng mga lupon. Dalangin namin aming dakilang Diyos ang patuloy mong pagpapala at pangunguna sa mga leader laiko na ginagamit mo sa iba't ibang larangan at aspeto ng paglilingkod para sa aming iglesia at maging sa aming komunidad. Dalangin din namin, Panginoon, na patuloy mo po kaming gamitin upang maging buhay na patotoo, na mayroong isang Kristo, mayroong tagapagligtas na kasama ng iglesyang ito at patuloy na nagliligtas ng aming mga kalagayan. Dalangin namin aming dakilang Diyos na sa kawalang pag-asa, maging instrumento kami ng pag-asang nagmumula sa iyo. Dalangin namin sa mga taong nadirimlan, makapagbigay kami kahit mumunting tanglaw upang sa kanilang paglalakbay, aming dakilang Diyos, ay maagapayan mo sila sa pamamagitan ng buhay at paglilingkod ng bawat isa. Dalangin namin aming dakilang Diyos sa kaguluhan, sa patuloy na alitan at dibisyon, maging instrumento kami ng kaayusan at kapayapaan na nagmumula sa iyo. At sa mundong ito na patuloy na nauuhaw sa katarungan at pag-asa, gamitin mo ang iglesyang ito upang maging daluyan ng iyong hustisya at katuwiran. Muli aming dakilang Diyos, aming kinikilala ang aming mga kahinaan at karumihan. Ngunit naniniwala kami na bagamat taglay-taglay namin ang katangiang ito, naniniwala kami na kumikilos ka at gumagawa ka sa buhay ng iglesyang ito. Kaya dalangin namin ang iyong mayamang habag at pagpapala. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy mong pagkilos at pangunguna. At ganoon din, sama-sama namin dinadalangin ang kabuuan ng United Methodist Church. Dalangin namin ang aming mga obispo, dalangin namin ang aming mga superintendente, dalangin namin ang mga diakonesa, mga pastor, mga leader laiko na naglilingkod sa iba't ibang aspeto ng paglilingkod sa aming iglesia. Dalangin namin aming dakilang Diyos na sa aming pagkakaisa bilang iyong katawan, patuloy na mahayag ang iyong kadakilaan sa mundong ito. Patuloy na maramdaman ng mundong ito, aming dakilang Diyos, na ikaw ay buhay na kumikilos sa pamamagitan ng iglesyang ito. Kaya't anuman ang mga pagsubok na aming kinakaharap, anuman ang mga problema, anuman ang mga balakid, aming dakilang Diyos, alam namin na mapapagtagumpayan namin lahat ito sa tulong at pagpapala mo. Aming dakilang Diyos, gayon din aming dinadalangin sa iyo ang aming bayan, ang aming bansa. Dalangin namin ang pagpapala sa aming presidente, sa vice-presidente, sa lahat ng mga senador at kongresista, sa hudikatura, at sa lahat ng mga opisyales ng aming bayan na naglilingkod sa iba't ibang kapasidad sa aming gobyerno. Dalangin namin ang pagpapala, dalangin namin ang paggabay sa kanila. Dalangin namin ang patuloy ng konbiksyon sa kasalanan upang patuloy at sama-sama na kami magsisi sa aming mga pagkamakasarili, sa aming mga kasalanan at unahin ang pinakamabuti para sa lahat ng mamamayan. Aming dakilang Diyos, patuloy mong pawiin ang mga sariling interes ng aming mga pinuno at patuloy kang kumilos sa aming dakilang Diyos upang gawin nila at laging piliin ang tama, ang pinakamabuti at naaayon sa iyong kalooban. At naniniwala kami kapag kinilala namin ang iyong katuwiran, ang iyong katarungan, ang pinakamamabuti para sa lahat, ibubuhos mo ang pagpapala sa bansang ito, o aming dakilang Diyos. Aming Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat sa aming pag-alaala ng Pasko, nakita namin na mayroong mga tahanang nagbukas ng kanilang mga pintuan para sa pagdatal ng isang Mesyas.
At gayon din, patuloy din nawa naming buksan ang aming mga pintuan upang maging instrumento ng iyong pagpapala, paggabay, at kanlungan para sa mga taong nangangailangan ng kanlungan. Dalangin naming dakilang Diyos ang lahat ng mga bata sa Paskong ito. Dalangin namin na sila nawa ay may maayos na tahanan, sila nawa ay may sapat na pagkain na pagsasaluhan sa kanilang mga hapag, hindi lamang sa araw na ito, kundi sa mga susunod pa, o aming dakilang Diyos. Dalangin namin ang patuloy mong pagpapala upang maranasan ng mga batang ito. At ganun din ang lahat, ang isang buhay na ganap at kasiyasiya na naisin mo o layunin mo para sa mundong ito. Aming dakilang Diyos, dalangin namin sila na ngayong Kapaskuhan ay walang kasama o pamilya. Dalangin namin ang iyong pagyakap at pagpapala sa kanila. Dalangin namin, Panginoon, sila na may karamdaman, sila na ngayon ay nasa ospital. Patuloy na dalangin namin na ang kagalingan, ang pagpapala na nagmumula sa iyo. Dalangin namin dakilang Diyos na patuloy mong hipuin ang aming mga sugat at maranasan namin ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Aming dakilang Diyos, patuloy din naming dalangin ang kapayapaan sa mundong ito. Dalangin naming dakilang Diyos ang mga lugar na may alitan, digmaan. Dalangin namin ang pagpapala sa Russia, sa Ukraine, sa Palestina, sa Israel, at sa lahat ng bahagi ng mundo, aming dakilang Diyos, na hanggang ngayon, Panginoon, ay may alitan o hidwaan. Nawa sa Paskong ito, aming dakilang Diyos, sa pansamantalang pagpigil, Panginoon, ng digmaan, na aming dakilang Diyos, patuloy nilang maranasan at makita na ikaw ang prinsipe ng kapayapaan na patuloy na kumikilos sa lahat upang maranasan namin lahat ang kapayapaan na nagmumula sa ang kaayusan at ang iyong paghahari, o aming dakilang Diyos. Muli, maraming salamat, o aming dakilang Diyos. Ito ang aming panalangin sa nag-iisang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen.
Dumako po tayo sa ating paghandog. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Gustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Dakilang Diyos na nagbigay ng iyong nag-iisang anak, ang aming Panginoong Hesus, para sa amin at sangkatauhan. Muli maraming salamat sa pag-ibig na ito. Maraming salamat sapagkat bagamat kami hindi karapat-dapat, ay pinagkalooban mo ng isang napakadakilang handog. Maraming salamat sa iyong pag-ibig. Maraming salamat sa iyong katapatan. Tanggapin mo nawa ang mga handog na ito, aming dakilang Diyos. At patuloy ka magpurihan ng madakila sa pamamagitan nito. Sa pangalang ni Jesus. Amen at Amen. Ang pagbasa sa banal na kasulatan ay makikita natin sa Bagong Tipan, sa aklat ng Hebreo, Kabanata 1, talata 1 hanggang 12. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan ng pamamagitan ng mga propeta. Sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak, ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na di hamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din siya ay higit na di hamak sa mga
anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, ako'y magiging kanyang ama at siya ay magiging anak ko. At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya,